Nung ang sagot ng ano ganun pala ako yun. Parang yung isang taong nag-iisip, merong isang taong nag-iisip, nasa ilalim siya na puno ng duhat. Sa banda pa ron, meron namang kalabasa. Ang lalaki ng kalabasa. Nung nandun siya sa ilalim ng puno ng duhat, naisip niya, ang laki-laki nitong pulong ito. Ang liliit naman ng bunga. Niya. Yun naman kalabasa, ang liit lang ng puno. Ang lalaki ng bunga. Sabi niya ganun. Ba't kaya ikaw ganun? Laki-laki ng puno, liit ng bunga. Yun naman kalabasa naman napakaliit ng puno, laki naman ng bunga. Mamayang konti humangin, taghangin, may mga nahulog na hinog na duhat. Tumama sa ulo niya, mga ilang duhat. Pagkatapos tumama yung duhat sa ulo niya, sabi niya, "Salamat po, Panginoon." Sabi niya, "Salamat, Diyos." Sabi, naisip niya kasi, kung yung palang puno ng duhat, ang bunga nun ay kasing lalaki ng kalabasa, at yun ang tumama sa ulo niya, tulog siya sa lalaki ng kalabasa. Mas alam kasi ng Diyos yung ganun yun. May sagot sa bawat duda, sa bawat tanong. Yun pang nature na pa lang yung sinasabi ko, pang nature Hindi ko pa po sinasabi yung pang Biblia. Merong sagot ang Diyos sa Biblia sa anumang duda, sa anumang bagay na nagbibigay ng problema sa tao. Kailangan ba ang bata ay binyagan? Para ang bata mapunta sa langit? Kasi sabi, pag hindi pinabinyagan ng bata, mapupunta sa limbo. Ayun. Ano daw yung limbo? Madilim daw doon. Tinakot ang mga Pilipino doon. Kaya tayo, kahit wala tayong pera, nagkukumahog tayong magpabinyag ng anak. Minsan, mangungutang ka, kukuha ka ng kumarit kumpare, magpapabinyag ka. Kahit wala kang pera, uutang ka lang dahil natatakot kang yung anak mo kung mamamatay na bata hindi makarating sa langit dahil may limbo. Yan. Ngayon, tinanong nyo ba sa sarili nyo kung totoo yung limbo? Nagtanong na ba kayo, mga kapatid? Basahin natin sa Modern Catholic Dictionary, kapatid na Daniel, yung limbo. Sabi po nila sa Modern Catholic Dictionary, page 319, limbo, the abode of souls excluded from the full blessedness of the beatific vision, but not suffering any other punishment. They enjoy the happiness that would have been human destiny if humans had not been elevated to the supernatural order. Catholic theology distinguishes two kinds of limbo. The limbo of the fathers, limbus patrum, was the place where the saints of the Old Testaments remained until Christ's coming and redemption of the world. The limbo of infants, limbus infantium, is the permanent state of those who die in original sin but are innocent of any personal guilt. Regarding the limbo of infants, it is an article of the Catholic faith that those who die without baptism and for whom the want of baptism has not been supplied in some other way cannot enter heaven. Ang batang hindi nabinyagan, hindi makakapasok sa langit dahil mapupunta sa limbo. Yan, dyan tayo takot na takot mga Pilipino, kaya tayo nauso yung pabinyag binyag ang bata, binyag, kahit wala pang pera, binyag na kasi baka pagka 2 linggo pa lang, 3 linggo, pinapabinyagan na, 1 buwan pa lang, pinapabinyagan na kasi kung mamamatay yung bata, mahal na mahal mo yung anak mo, hindi makakarating sa langit, kaya nagpapabinyag. Kaya lang, dinideprive tayo, pinagkakaitan tayo ng katotohanan sa ating bansa. Kasi nung ako po'y pumunta sa Londres, sa Europa, nung pumunta ako sa London, nakakuha ako ng dyaryo. Aba, ito pala ako'y ganito. Sabi nung dyaryo, pakibasa mo nga yan, Sis Luz. Opo, ayan ang limbo. Ayon sa dyaryo nila noong Thursday, October 5, 2006 sa pahayagang Metro. Limbo does not exist, says Pope. Pope Benedict XVI will tomorrow announce he is scrapping the centuries-old Roman Catholic concept of limbo. According to church teachings, limbo is home to the souls of children who die without being baptized. It is a state between heaven and hell. But the Pope will instead say that unbaptized children go to heaven.
The move follows a meeting at the Vatican this week of 30 senior church figures who are part of the powerful International Theological Commission. Pope Benedict has long opposed the idea of limbo despite it being part of Catholic thought since the Middle Ages. He revealed his views in 1984 when he was Cardinal Joseph Ratzinger. It is linked to the cause of original sin, he said then. But many babies die because they are victims. Tanyo, mga kababayan, yung palang limbo, sabi nung kasalukuyang papa, wala raw talagang limbo, hindi raw totoo yun. Limbo does not exist. Walang limbo. Kahit hindi mo pabinyagan yung bata, sabi nung papa, pupunta raw sa langit. At hindi siya may sabi nun. Ang talagang original na may sabi nun, 2,000 taon na nakakalipas, ang Panginoong Hesus, na ang mga bata papunta sa langit yan kahit ano mangyari. Basa, Mateo 19:14, kapatid na Daniel. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Yung mga bata, huwag niyong pagbawalan na lumapit sa akin sapagkat sa mga ito ang kaharian ng langit. Yan ang sabi ng Biblia. Yung mga bata, kahit ano mangyari, bata yan eh, wala namang kasalanan yan. Hindi naman totoo yung original sin. Wala nang original sin. Wala nga sa Biblia yung original sin na sinasabi nila eh. Original sin, minanang kasalanan. Wala, hindi totoo po yun. Walang mababasa sa Biblia ang salitang original sin. At hindi pwedeng, kung ilalagay mo sa lohika, hindi mo pwedeng iatang sa bata na meron siyang original sin. Ano ba ang kahulugan ng salitang original? Ang original, una. Ang original, kauna-unahan. Eh ano ba kauna-unahang kasalanan? Yung paglabag ni Adan na kumain siya nung bawal na pagkain. Eh ngayon yung bata pagkapanganak, may original sin? Ano kinain ng bata? Wala pa namang kinakain yun. At ikaw man, pagka pinakain mo yun, hindi yung bata ang may kasalanan, ikaw na nagpakain. Well, walang malay yung bata eh. Kaso, totoo nga eh, yung apo ko eh, yung apo ko paglabas sa bahay bata eh, parang ano, yung maraming, ang tawag ng matatanda, taon eh, taon. Yung parang marumi raw yung bata, maraming taon. Taon ang tawag nila eh. Ang ginawa ng lola ko, kumuha ng mga dahon ng ampalaya. Pagkatapos piniga at kumuha ng isang kutsarang katas ng ampalaya. Mapait yun. Abay, nung ibigay doon sa apo ko binigay sa apo ko ininom ng bata. Mapait wala namang question ng bata Painumin mo ng mapait, painumin mo ng condensed milk, payag yung bata. Ano kasalanan nun? Ikaw may kasalanan, hindi yung bata. Paano nagkaroon ng original sin yung bata? Wala pa namang kinakain yung kagaya ng kinain ni Eva at ni Adan. Paano naging original sin yung kasalanan ng bata? At paano yung bata ay mananagot dun sa kasalanan ni Eva at ni Adan? Meron bang ganun sa hustisya na yung tatay mo'y nagnakaw pati ikaw ay magnanakaw na? Hindi naman ganun. Pakinggan nyo sa 18:20 ng Ezekiel. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Ayan, hindi po pwede yung kasalanan ng tatay mapunta sa anak o yung kasalanan ng anak mapunta sa tatay. Tingnan ninyo, nagkasala si Adan, pero si Abel hindi mo nagkasala sa Diyos yun. Hindi minana ni Abel ang kasalanan ng tatay niyang si Adan. Nakita niyo mga kapatid? Ano po ang ibig kong sabihin? Ang sabi ng salita ng Diyos, bawat isa mananagot sa kanyang kasalanan. Ang batang bagong panganak walang kasalanan. Wala siyang ginagawa pang kasalanan, wala siyang malay. Kaya yung mga bata, sabi ng Panginoong Hesus, pupunta yan sa langit. Huwag ninyong pagbawalan ng mga batang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Ang kaharian po ng langit para sa mga bata. Hindi kailangan binyagan. Hindi po totoo pupunta sa limbo.
Kaya nga kailangan tayo mag-imbestigasyon sa relihiyon, mga kababayan. Yan. Pakikita ko lang pala yung sa earthquake. Pakibasa mo lang, Sis Luz, ha? Halos bawat oras may lindol ngayon sa buong mundo. Kapansin-pansin. Yung sinabi ng Panginoong Hesus, pag malapit na yung kawakasan, lilindol sa iba't ibang mga dako. Are we ready? Tingnan niyo, ha? Halos bawat minuto meron eh. Dito po sa Nias Region, sa Indonesia, 4.6 June 7, 2011, 10. Ngayon yan, di ba? Opo, Kapatid na Daniel. 10:53. Ayan. Ganun din po sa Kuril Island, June 7, 2011, 10:38. Sa Virgin Islands, 5.3 naman doon ang 5.3, lindol. opo. Sa Virgin Islands, 3.6, June 7 din, 2011, 10:08. 3.6. Eastern Island Region, 4.9, June 7, ngayon din po ito, 2011, 9:32. Sa Pakistan, 4.7, June 7, ngayon din po, 9:08. Sa Virgin Islands Region, 3, June 7 din po, 2011, 8:54. Sa Fiji Region, 4.8, June 7, 2011, 8:52. Sa Philippine Islands Region, 4.5, June 7, ngayon din po, 2011, 8:34. Sa Missouri, 4.2, June 7, 2011, 8:10. Sa Mona Passage, Puerto Rico, 3, June 7, 2011, 6:46. Southern Mid-Atlantic Ridge, 5.3, June 7, 2011, 5:18. Sa Indonesia ulit, 4.6, June 7, 3:27. Sa Indonesia ulit, 2:54, 5 po sa Richter scale. Sa Kenai Peninsula, Alaska, 2.5. Ngayon din, 2 o'clock. Offshore Libertador o Higi, 4.5. Ngayon din po, June 7, 1:07. More or less, kapatid na Daniel, binilang ko, no? Nakakalabing-8 lindol na ngayong araw na ito. Ngayong araw lang, June 7. Nakakalabing-8 lindol na. Maaga pa, kapatid na Daniel. Tingnan mo kahapon, mas marami yung lindol na nangyari June 6. Tingnan mo nung June 5. Nung June 4, tinignan ko, mahigit na 60 lindol sa iba't ibang mga bansa. Naintindihan mo ba punto ko ron, Sis Luz? Opo, Padeli, talagang ngayon lang po nangyayari ito na napakadaming lindol na nangyayari sa loob ng isang araw. Sunod-sunod, halos oras-oras, meron po at hindi lang sa isang lugar nangyayari, hindi sa buong mundo. Kaya, totoo po yun. Katuparan nung sinasabi ng ating Panginoon na pag malapit na yung kawakasan, maglilindol sa iba't ibang dako. Kaya, ang aming anyaya sa inyo, mga kababayan, magsuri tayo sa ating pananampalataya. Baka naman po tayo masyado ng namimihasa o nawiwili puro sa mga bagay sa mundo. Pera, pagpapayaman, hanap buhay, pagpapatayo ng bahay, kung ano-anong mga bagay na makalupa. Baka makalimutan naman natin meron tayong kaluluwa, mga kababayan, na nangangailangan ng kaligtasan pagdating ng araw. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. At agad natin puntahan ang Macau, China. Nandun po si kapatid na Mel Pingal. Macau kami, please. Ako na po natin magtatanong, kapatid na Daniel, ay si kapatid na William Sotos. Isa po siyang Christian. Magandang gabi, Brother Daniel, at magandang gabi din kay Brother Eli. Ang katanungan ko po ay ang tungkol po doon sa ikapo. Kasi dito po sa Macau, dumadalo din po ako sa mga gawain ng born again.